Magandang gabi po sa ating lahat. Muli, magkakaroon po tayo ng daily words of encouragement ngayong gabing ito. Nais ko pong basahin ang ating talata dito po sa Hebrews 13 verse number 6. Sabi po ng Bible, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what men shall do unto me. Sabi po ng writer po ng Book of Hebrews ay the Lord is my helper and I will not fear what men shall do unto me. Ang Diyos ang aking tulong, sabi ng Bible, at wala akong pwedeng katakutan. Yan po ang sinasabi po ng writer ng Book of Hebrews. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sagpalain niyo po ang aming pag-aaralang salita ninyo, naway may matutunan po kami, gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng pangunawa o Diyos, at makakita muli kami ng words of encouragement at matuto ng prinsipyo ng inyong salita. Patawad po sa kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so the Lord is my helper. Yan pong pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi. The Lord is my helper. Tinignan ko po kanina yung salitang helper po, binigyan po ako ng meaning na a succorer. Ngayon, siyempre malalim po yung succorer. Tinignan ko po muli sa isa pang dictionary, yung Webster 1828. Yung po kasi yung akma sa mga words ng Bible. Doon po sa Hebrews or doon po sa Webster 1828, binigyan po ako ng word na a succorer. Yung succorer po, the one who gives relief. Yan. At another meaning is, yan po, dalawa po ang binigay na meaning. Mahina pong internet. So, a one who gives relief at a one who deliver. Okay? So, or deliver. Dadala, okay? Nagdi-deliver, alright? So, nagbibigay ng relief. So, yan po yung salitang helper po dito sa Hebrews 13 verse 6. Kaya sabi ng writer, at sabi nga nila, si Apostol Pablo sa Book of Hebrews, ay sabi niya, the Lord is my helper. Siya ang aking katulungan. Siya yung nagdadala ng relief. Siya yung nagdi-deliver sa aking mga problema. Sa tuwing may pangangailangan ako, ang Diyos ang aking deliverer. Sabi niya, ang Diyos ang nagbibigay ng relief. Akalain niyo po, pag may bagyo po, meron tinatawag na relief goods. So, yung mga tao, sila yung nagdadala ng relief goods. Alright? So, pagka nakatanggap po ng relief goods, yung halimbawa po, yung nabagyo, ay dadalan, siyempre nasira yung mga gamit nila, nalunod yung bahay nila, o kaya naputikan lahat ng damit, di ba? So magdadala ngayon sila ng relief. Siyempre matutuwa yung taong nakatanggap ng relief. Lalo na po yung mga walang makain. Yung relief pa na tinatawag na relief goods, mga pagkain, mga tubig. So magiginhawaan sila, makakatulong sa kanila, at meron silang makakain, talagang magsasatisfy po sa kanila yon. Alright? So, halimbawa din po, isa pang halimbawa, pag may nasunog ang buong bahay, walang natira kahit damit. Ngayon, yung mga nagbibigay ng tulong o relief, magdadala ngayon ng damit, magdadala ngayon ng mga basic needs, mga sabon, mga toothpaste, toothbrush, at iba pa. Malaking tulong po sa kanila yun, di ba? So magkakaroon po sila ng satisfaction, ng pag-asa. Magkakaroon po sila ng kaginhawaan kahit papaano from that calamity na dumating sa kanila. Sunog man yan, bagyo man yan, o anumang klaseng calamity. Pag may natanggap silang relief, so talagang merong kaginhawaan kahit papaano, merong tulong. Ganun po ang sinasabi ng writer po dito sa Book of Hebrews chapter 13 verse 6 na the Lord is my helper, a succorer, or the one that gives relief, or a deliverer. Yan po ang mga binigay sa dictionary na talata. Ang Diyos ang aking deliverer, ang Diyos ang aking succorer, ang Diyos ang aking the one who gives relief,
So sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng hirap, ang Diyos ang aking katulungan. Sabi po ni Apostol Pablo dito sa Hebrews. Ano ho? Kaya nga sabi niya, if God is my helper, I will have no fear. Sabi niya, wala akong kakatakutan. Bakit? Ang Diyos ang iyong katulungan eh. Pag may magbabalak ng hindi maganda sa iyo, ang Diyos ay iyong tutulong. Ang Diyos ang protector mo. Pag meron kang mga kakulangan na sa financial, maaring ganyan, maraming nagpe-prayer request ng financial needs. Ang Diyos ang iyong katulungan at hindi po siya late. Siya ay laging on time na nagpro-provide. Sabi nga ng Bible, yung mga sparrows nga fowls of the air, wala naman pong nagpapakain dyan, nag-aalaga at nagluluto, pero buhay na buhay. How are they better than they? Are you better than they? Sabi nga ng Biblia. Are they better than you? So mas mahalaga ba, mas importante ba yung fowls of the air, mga ibon, kaysa tayo na special creation ng Diyos? Siyempre hindi. Mas mahalaga po tayong special creation ng Panginoon. So the Lord is my helper, the one who gives relief. Pag ikaw ay namatayan, ikaw ay nagkaroon ng kabiyos, ang nagbibigay ng relief, ng ang nagsasatisfy sa atin sa araw-araw. Kaya nga po buhay pa tayo ngayon Dumaan po tayo sa pandemya, dumaan po tayo sa ilang mga bagyo, dumaan po tayo sa ilang mga pagsubok at kalamidad sa buhay, pero ito pa rin tayo. Buhay na buhay, maayos ang kalagayan, wala sa ospital, meron pa rin tayong tinutulungan, kumpleto ang ating pamilya. Tunay ang Diyos na siya ang ating tulong. Siya ang ating succorer, deliverer, the one who gives support or relief sa ating buhay. Ano man po ang pangangailangan natin. Kaya sabi ng Bible, what shall, wala akong, sabi niya, kakatakutan. I will not fear what men shall do unto me. Hindi ako matatakot ano man ang gawin nila sa akin. Bakit? Alam niya ang Diyos ang tutulong, support, protector, at lahat po. Alright? So yan po ang ating daily words of encouragement. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalaan niyo po Panginoon ang aming natutunan. Tunay nga Panginoon that the Lord is my helper. Sa panahon po ng calamity, kayo ang nagbibigay ng relief, kaginhawaan, satisfaction sa aming pong buhay. Dahil po ang dyablo, ang mundong ito ay nagdadala ng kabigatan. Nagdadala po Panginoon ng hirap at kabigatan sa aming buhay, pero kayo naman po ang nagdadala ng relief. Pinupuri ka namin sa aming buhay, kayo po ang maitaas, patawad sa lahat ng pagkukulang, pagkakasala, sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po ang ating daily words of encouragement. Magandang gabi po sa ating lahat. At meron po kaming meeting mamayang 7 o'clock po dito kay Pastor Sam Rafael po, sa aming senior pastor, dahil meron po kaming summer training next week na summer training evangelism program po ang tawag namin, o yung summer balikatan ho. Okay, so I hope yung mga taga-Kandon ay makasama sa ating pong summer training dito sa Ilocos Norte, sa Batak. At napakaganda po yan from June 2 to 7. Okay? So magandang gabi Kuya Hans, God bless your family. At lagi namin kayong ipinagpipray. Nasa prayer list namin kayo. And at sa lahat po ng nakikinig na sa gabing ito, at sa mga magre-replay, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay, Seb, halika. Hi, Konam, Seb. Hi, Konam. Hi. Hi. So, alright. So, God bless po. At ang Panginoon pong magpala sa bawat isa sa atin.